Magandang umaga po sa inyong lahat. Napaka-relevant ng gospel natin ngayon na galing kay San Lucas chapters 18, 1 to 8. Marami siguro sa atin ang matagal na ring naghihintay ng kasagutan sa ating mga dasal. Sa Ebanghelyo ngayon, meron isang byuda na walang tigil na humihingi ng hustisya at katarungan sa isang tiwaling huwes. Sa kakulitan niya, binigay ng mapang-aping huwes ang hiling niya. Meron din akong matagal nang ipinagmamakaawa kay Lord. Naghihintay pa rin ako, nagsusumamo, nangungulit sa Panginoong Hesus at nagtitiwala na naririnig niya ang dasal ko. Maraming nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakikita at naririnig natin ito sa mga balita sa radyo, sa telebisyon at sa social media. Nandyan yung crisis na dumadami yung may sakit na influenza. Sunod-sunod na bagyo, syempre pagbabaha at lindol, mga ghost projects dahil sa damak na pandarayan ng mga sakim na namumuno. Sa kabilang dako naman tayo at ang ating mga kababayan ay na malugod na nagbabayad ng buwis ay nagtitiis sa traffic, sira-sirang kalsada, mapanganib na mga tulay at mga substandard na gusali. Mahalaga na magpursige tayo sa pagdasal na magkaroon tayo ng tapat at makatao na mga leader at maayos na gobyerno. Ang anyaya sa atin ng Panginoong Hesus sa verse 1 ay dapat lagi tayong manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Gaya ng byuda sa Ebanghelyo, magtiyaga, magsumikap tayong humingi at magdasal, maghangad ng katarungan at magnais ng desente at banal na pamumuhay. Gaya din ng byuda, samahan natin ang ating dasal ng aksyon. Iyakan natin at ikahiya ang reputasyon na tayo ang isa sa mga pinakakorap na bansa sa buong mundo. Pansinin po natin at kumibo tayo kapag may mali o kasamaan sa ating paligid. Huwag tayong bulag sa kasamaan. Hindi ibig sabihin na dahil Kristiyano tayo, pwede tayong magpaloko at pagnakawan. Ipagtanggol natin yung mga naapektuhan at nagtitiis na lang dahil hindi sila pinapansin. Umasa tayo, panindigan natin ang ating pananampalataya. Tandaan natin, higit na makapangyarihan ng Panginoong Diyos kaysa sa laganap na korupsyon ng nagawa ng ilang namumuno at mga kababayan natin. Ipagdasal din natin sila. Babasahin ko po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 8 sa mga nananampalataya. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, agad ibibigay sa inyo ng Diyos Ama ang katarungan. At sinundan pa ng Panginoong Hesus ng isang hamon at tanong. Ang sabi niya, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Paalaala po ito sa ating lahat. Huwag tayong magsawang magdasal at tumawag sa Diyos. Kumilos tayo laban sa kasamaan. Umasa tayo na pakikinggan tayo ng Panginoong Diyos at ibibigay niya sa atin ang katarungan para sa banal na pamumuhay. Salamat po. Sundan niyo po kami sa Landas ng Pag-asa. Nasa YouTube po kami, nasa Spotify, nasa Facebook at Instagram. Sa uulitin po, si Sarah Panahon po ito, bumabate. God bless.